they're supposed to be in the hands of PhilHealth, Mr. President. Mark my word, abangan po natin ang fulfillment ng zero balance billing. I believe that from the President down to the PhilHealth officials, gusto nilang mangyari to. Mangyayari ba to? Kung walang sapat na budget, panoorin po natin, abangan natin. Kasi marami tayong kababayan na pupunta ho sa mga ospital at malalaman natin kung talagang nakakatanggap sila ng zero balance billing. Having said that, ang sinabi ng PhilHealth, dun lang sa DOH hospitals. Paano naman yung hindi nakakarating sa DOH hospital? Di nakatulong sana tong earmark na PhilHealth funding for the LGU hospitals. So sana mga mayor, paglaban nyo na ilabas to. Dahil alam ko yung mga constituents nyo, hinahanap sa inyo ang zero balance billing sa mga LGU hospitals nyo. Paglaban po natin na makarating din naman sana sa mga kababayan natin na ang malapit na ospital sa kanila, yung LGU hospital. Kung dun sa lugar nila, wala man lang DOH hospital at may private hospital, dapat makagamit din sila ng PhilHealth zero balance billing. Dapat! Kasi may pondo naman na hindi nire-release. So that is my... I have many other comments, Mr. President, but this is the most important one for me. The rest I will submit in writing and just ask that it form part of the record. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we recognize our distinguished colleague from the province of Tarlac and Pampanga, the provinces of Tarlac and Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta. Mr. President, I vote yes to the proposed 2026 national budget. Diretso ko pong binibigyang tiin ang mga aprobadong amyenda na personal ko pong inihain. Una, nadagdagan ng pondo ng High Value Crops Development Program para sa production support services at pagkuha ng mahalagang kagamitan. Ang dagdag na ito ay direktang tutulong sa ating magsasaka. Mas maraming binhi, mas maayos na nursery, at mga modernong post-harvest facilities sa ating high-value crops para sa mas mataas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at gayon din, Mr. President, ang export potential ng ating mga agricultural products. Ikalawa, naaprubahan ang 500 million para sa drainage improvement sa Marcos Highway, Pasig, Marikina, Cainta section. Naiibsan po ng proyektong ito ang pagbaha sa lugar, mapapagaan ang daloy ng trapiko, mapoproteksyonan ang ating mga kababayan at negosyo, at mag-aalis sa perwisyong araw-araw na dinaranas ng mga kababayan sa Pasig, Marikina at Cainta. Ikatlo, Mr. President, ang pagbabawas ng pondo sa Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 ay aprobado rin na ating isinulong upang matiyak ang bawat pisong ilalabas ay tugma sa aktual na kakayahan at progreso ng proyekto. Ang mga amyendang ito ay konkretong tugon para sa mga magsasaka at para sa komunidad na laging binabaha at para sa mas maayos na paggamit ng pera ng bayan. Kahit hindi po pinayagan ng ibang mungkahi na amyenda, ganap ko pong nauunawa na tinatanggap ang mekanismo ng consensus sa kapulungan ito. I therefore vote yes, Mr. President. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. There are no other members who wish to give explanations to their vote, Mr. President. So therefore, I move that we suspend. Senator Francis Pangilinan. My apologies. Our Senator Kiko Pangilinan and Francis Pangilinan would like to just insert to the records his explanation of his vote. The manifestation is noted. Thank you, Mr. President. With that, I move to suspend session for 1 Senate minute, Mr. President. My apologies to them, because I thought that they were not going to stand, but they would like to manifest their vote also for the budget. But before we do that, Mr. President, before we recognize them, I move that we designate the Senate conference on the conference committee on the disagreeing votes of House Bill number 4058 or rather the 2026 General Appropriations Act, Mr. President. All right. Any objection? Hearing none,
The following are designated as conferees on the disagreement votes of House Bill 4058. Senator Sherwin Gatchalian as chairperson. And on the part of the majority, members are Senator Mark Villar, Senator Pia Cayetano, Senator J.B. Ejercito, Senator Loren Legarda, Senator Francis Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, and Senator Camille Villar. On the part of the minority, Senator Jingo Estrada, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, and Senator Amy Marcos. So designated. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we resume consideration on Senate Bill number 1482 under Committee Report number 6. Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. This is the Classroom Building Acceleration Program under the Department of Education bill, and the sponsor is Senator Bam Aquino. To interpolate. Hi, Mr. President, may I withdraw my motion, Mr. President? My apologies. May I withdraw my motion because I was supposed to recognize Senator Robin Hood Padilla. All right. May we recognize Senator Robin Hood Padilla? The My motion is apologies, withdrawn. Senator Bam. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Magandang hapon po. Tumatayo po ako upang una ay batiin at pasalamatan ang tagapangulo ng Senate Committee on Finance sa pagpasa po ng House Bill number 4058 sa ikatlong pagbasa. Tunay pong kahanga-hanga ang naging pagbusisi at pagtalakay ni Senator Win Gatchalian sa ating 2026 budget. Pangalawa, nais ko din pong magpasalamat sa komite para sa mga amyendang tinanggap nito na susuporta po sa mga programa at proyekto para sa ating mga kapatid na Muslim at katutubo. Partikular po ang karagdagang pondo para po sa Sharia Court at sa pagpapatitulo ng mga ancestral domain. Pangatlo, nais ko din pong susugan ang mga puntong nilahad kanina ng ating mga kasamahan, Senator Risa Hontiveros, Senator Pia Cayetano, at Senator Erwin Tulfo tungkol sa pondo ng PhilHealth. Naniniwala po ako na kulang ang naibigay ng ating gobyerno sa PhilHealth kung pagbabasihan ang earmarking ng mga revenues mula sa sin taxes para sa implementasyon po ng Universal Healthcare Act. Bagamat batid ko ng malaki ang improvement sa serbisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipino, naniniwala ako na malayo pa ang kailangang tunguhin at marami pa ang dapat nilang gawin upang mabigyan ang bawat mamamayan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kung saan, di na nila kailangang pumila at manghingi pa sa ating mga mambabatas ng guarantee letters. Dahil sa realidad, ito po ang katotohanan, hindi naman po talaga nangyayari ang no balance billing. Katulad po kaninang umaga lamang, meron na naman po tayong tinulungan para makalabas sa ospital. Pang-apat, meron pong mga naiwang proyekto na maaari pang makonsidera ng 2 kapulungan sa BICAM. Isa na dito ang ating international commitment at partisipasyon sa mga programa ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, bilang chair ng ASEAN sa taong 2026. At panghuli po, nananawagan po tayo na sana po ay magkaroon ng katuparan ang mga proyektong nakapaloob sa budget na ating ipinasa ngayon para sa susunod na taon. Sana po ay ma-release po sana ng DBM. Hindi po tayo for later release dahil ito po ang naganap sa atin ngayon pong taon na ito. Marami po tayong proyekto na naumpisahan at hindi po ito matutuloy kapag tayo po ay na-FLR uli. Sana po tapos na po ang eleksyon, sana po isang tabi na po ang politika. Kaisa po ninyo ako na magbabantay sa mga ahensya ng gobyerno upang masiguro
na gagawin nila lahat ng tama, mabilis at malinis ang kanilang trabaho. Yun lamang po, maraming salamat, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Maraming salamat sa ating kapatid, si Senator Robin Hood Padilla. And there are no other members who wish to explain their vote of the budget. Therefore, Mr. President, I move to act on my previous motion, which is to resume consideration of Senate Bill number 1482. I so move. 1482. Any objection? Chair hears none. Consideration of 1482 is in order. Thank you, Mr. President. Mr. President, we recognize the sponsor, Senator Bam Aquino. Senator Bam Aquino is recognized. And to to sponsor the interpolate resolution. is Senator, our distinguished colleague from Pampanga and Tarlac, Senator. Senator Dante Marcoleta is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. Mr. President, the committee report creates a program management office within DepEd, which shall be in charge of reviewing and evaluating project proposals under the Classroom Acceleration Program. Yes, Mr. President. Medyo mahaba ito, Mr. President. I'll skip reading section 7, which is about submission and review of project proposals, composing of about 5 or 4 paragraphs. Question, Mr. President, what is the timeline for PMO's approval? Mr. President, we didn't put a timeline. Ang nilagay ho namin ay immediately, if I'm not mistaken, Mr. President. So the understanding there, Mr. President, is as soon as the law is passed, pwede na po sila magsimula na tumanggap ng mga proposals mula po sa mga LGUs at mga CSOs. If the gentleman from Tarlac would wish to include a specific timeline here, Mr. President, we would welcome that in the period of amendments. So does it suggest immediate application or implementation, Mr. President? Mr. President, that's the intention. Let me just review the language kapag Mr. President, we included the word immediately in the special provisions in the GAA, but we did not include it here, Mr. President. So if you wish, Mr. President, we can include a word or phrase that refers to expediency in Section 7, Mr. President. Thank you, Mr. President, for the accommodation. How do we ensure that this process will not be a source of bottleneck in the approval process? Imbes na maingganyo ang private sector na sumali, baka mas lalo pa silang magalit sa gobyerno, Mr. President. Yes, Mr. President. Sa totoo lang, Mr. President, that's really a matter of implementation and oversight. Nakita naman po natin na sa taong ito, 60 lang po ang nagawa ng DPWH na total classrooms. At yung sinusulong po nating modality na ang mga local government unit ang magsasagawa, ang nakikita po natin ay ang mas mabilis na paggawa. Now, kung maging bottleneck po yan ng DepEd, meron po tayong joint oversight committee na kung saan we will exercise our oversight function para masigurado po na mabilis ang pagsasagawa po ng DepEd at hindi po maging bottleneck nga po, no? And Mr. President, because we've been working with DepEd hand in hand, no, in developing this bill, nakikita rin po nila yung pangangailangan at yung matinding pangangailangan na sa tamang panahon ang paggawa ng classroom at sa tamang presyo. Kaya Mr. President, alam rin po niya na lahat tayo dito nakabantay. In fact, one of the biggest increases in our budget is specifically for the classrooms. Kaya masasabi natin, Mr. President, lahat tayo nakabantay dito, ang DepEd, alam rin niya yung kanyang responsibilidad, and we're hoping, Mr. President, na sa madaliang panahon, magiging mas mabilis ang pagbuo po ng mga classroom. Thank you for the assurance, Mr. President. Now, in regard to the classification of classrooms, the committee report differentiates the types to be built under the classification of the Classroom Acceleration Program into 2 categories.